Si Wang Xiaoshu ay isang mahina at no experience na hindi pa nagkakaroon ng kasintahan, kaya't siya ay madalas natuksuhin at balewalain ng kanyang mga kaklase. Ngunit nagbago ang lahat nang aminin ng kanyang kaibigang si Shen Yao na may gusto siya kay Wang Xiaoshu. Dahil dito, lalong nagalit ang mga kaklase niya, binugbog siya at itinapon mula sa isang tulay, iniwang halos patay na. Habang nalulunod, natagpuan ni Wang Xiaoshu ang isang kumikinang na cube artifact sa ilalim ng lawa. Pagkakuha niya nito, nabigyan siya ng hindi masukat na kapangyarihan na ginamit niya upang maghayganti sa mga nambuli sa kanya at simulang sakupin ang mundo. Balik tayo sa simula, nasa isang high school mixer si Wang Xiaoshu kasama ang kanyang mga kaklase at naglalaro sila ng Jenga. Nang turn na ni Shen Yao, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Wang Xiaoshu, dahilan upang siya ay kabahan at magkamali, na naging sanhi ng pagbagsak ng tower. Ayon sa patakaran ng laro, ang sino mang makapagpabagsak ng tower ay kailangang magbahagi ng isang lihim. Kaya tinanong nila si Shen Yao kung sino ang kanyang crush. Napangiti si Wang Xiaoshu nang marinig ito, kaya tinukso siya ng mga kaklase niya, dahil sa tingin nila, imposibleng magustuhan ni Shen Yao ang isang pangkaraniwang NPC tulad niya. Ngunit laking gulat ng lahat, pati na rin ni Wang Xiaoshu, nang aminin ni Shen Yao na totoo ang kanyang nararamdaman at hindi siya nagbibiro, dahil matagal na niya itong gusto mula pa noong una silang nagkita sa middle school. Masyadong nabigla si Wang Xiaoshu, parang panaginip lang sa kanya na umamin si Shen Yao ng feelings para sa kanya. Pero pagkakatapos lang ng mixer, bigla siyang dinukot at kasalukuyang binubugbog sa may ilog. Hindi niya kilala ang mga taong ito, pero ang leader nila ay si Sun Jin, isang kilalang gang leader na may gusto rin kay Shen Yao. At nang malaman ni Sun Jin na si Shen Yao ay may gusto kay Wang, imbes na mag-move on, kinidnap niya si Wang at pinagbantaan pa siyang papatayin. Nakilala agad ni Wang si Sun Jin bilang pinuno ng isang kilalang notorious gang, at naalala rin niyang si Sun Jin ay palaging nangungulit at nanghaharas kay Shen Yao noon. Kaya na-realize ni Wang kung ano talaga ang nangyayari, pero wala siyang laban sa dami ng kalaban niya. Tumawag si Sun Jin kay Shen Yao gamit ang cellphone ni Wang at ipinakita sa kanya kung gaano kalupaypay ang itsura ng kanyang crush. Nagulat at natakot si Shen Yao sa nakita niyang ginawa ni Sun Jin kay Wang, kaya sumigaw si Wang at sinabing huwag nang idamay si Shen Yao dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Pero pinilit ni Sun Jin na panoorin ni Shen Yao ang kahihiyan ni Wang. Sinabi niya kay Wang na isa itong total loser na walang karapatang makipagrelasyon sa isang perpektong babae tulad ni Shen Yao. Inutusan pa ni Sun Jin si Wang na mangakong hindi na niya lalapitan si Shen Yao, kundi ihuhulog siya sa ilog. Maari sanang piliin ni Wang ang madaling paraan, mangako at iwasan na lang si Shen Yao, pero hindi niya kayang tradorin ang damdamin ng kaibigan niya. Kaya imbes, pinalo niya ng headbutt ang lalaking may hawak sa kanya. Sa totoo lang, solid ang headbutt ni Wang, pero dahil sa lakas nun, hindi sinasadyang nabitawan siya ng lalaki, kaya tuloy nahulog siya sa ilog. Nagsimulang magpanik si Sun Jin dahil hindi niya talaga planong patayin si Wang Xiaoshu, gusto lang niyang takutin ito para hindi maaga si Shen Yao sa kanya. Agad siyang sumigaw at tinawag si Wang para tingnan kung ayos lang ito, pero walang sumagot. Ibig sabihin, baka patay na si Wang, at kung totoo nga, nakapatay si Sun Jin, at pinanood pa ni Shen Yao ang buong pangyayari. Samantala, habang lumulubog si Wang sa ilalim ng tubig, hindi na siya nag-abala pang iligtas ang sarili, dahil kung hindi rin lang niya kayang protektahan ang taong mahal niya, para saan pa ang mabuhay. Habang nagpa-flashback ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata, naalala niya ang isang pangyayari noong kabataan niya, tumakbo siya palayo mula sa isang away, at sa pamantayan ng middle school, winasak na nun ang dati niyang kasikatan. Lalo pa siyang nasaktan nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng dalawang babae, tinatawag siyang crybaby. Lumipas ang oras, natapos na ang klase, at lahat ay umuwi, pero nanatili si Wang sa gilid ng gate, nagmumukmok. Ilang sandali pa, lumabas na si Shen Yao, pero huminto siya nang mapansin si Wang na nakaupo pa rin doon. Tinanong niya kung anong problema, hindi sumagot si Wang, kaya inakala ni Shen Yao na nakalimutan lang nito ang payong niya, at inalok siya na magsalo na lang sila pauwi. Tumanggi si Wang at sinabing kaya naman niyang umuwi mag-isa. Pero pinanto ni Shen Yao na umuulan pa at wala siyang payong, kaya mababasa siya. Na-realize ni Wang na tama siya,
pero sinabi niyang hihintayin na lang niyang tumigil ang ulan. Natawa si Shen Yao at sinabing nakakatawa talaga si Wang, pero bigla niyang napansin ang sugat sa braso nito. Kaya tinanong niya kung pwede ba niya itong gamutin. Tumanggi si Wang sa una, pero sinabi ni Shen Yao na gusto lang naman niyang tumulong. Sa huli, pumayag na rin si Wang, at nilagyan siya ni Shen Yao ng bandage. Pagkatapos, hinalikan pa niya ito para mas mabilis gumaling. Sa sandaling iyon, inimagine na agad ni Wang ang susunod na 50 taon ng buhay niya kasama si Shen Yao. Nagpasalamat siya sa kanya, at mula noon, halos hindi na sila mapaghiwalay. Balik sa kasalukuyan, nagising si Wang habang nasa tubig pa rin siya at napansin niyang may liwanag mula sa ilalim ng ilog. Masyado na siyang malalim para makaahon pa, kaya naisip niyang lumangoy na lang pababa para silipin ang liwanag bago siya tuluyang mamatay. Pagdating niya sa ilalim, nakita niya ang isang maliit na kumikislap na cube. Pinulot niya ito, at bago pa niya maintindihan ang nangyayari, bigla itong nag-activate at pumasok sa loob ng katawan niya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Ilang sandali pa, bigla siyang na-teleport palabas ng tubig at nagsimulang maglakbay sa loob ng isang wormhole hanggang sa napadpad siya sa loob mismo ng isang cube. Pagkagising ni Wang Xiaoshu, agad siyang nagpanik dahil isang segundo lang ang nakalipas ay nalulunod pa siya. Natuwa siyang buhay pa siya, pero wala siyang ideya kung nasaan siya ngayon o paano siya napunta roon. Biglang lumitaw ang isang system interface sa harapan niya at inanunsyo na ngayon, si Wang ay may kakayahang gumuhit ng bilog na may 15 metrong radius sa paligid niya, at sa loob ng bilog na iyon, pwede siyang mag-teleport sa kahit anong lokasyon agad-agad. Hindi ito maintindihan ni Wang dahil hindi naman siya naniniwala sa teleportation, pero sa susunod na saglit, bigla siyang na-teleport nang wala sa kanyang kontrol. Nagpakita siya sa himpapawid sa taas ng kanal at muli siyang nagpanik dahil sobrang taas niya at baka mahulog siya at mamatay. Pero lumulutang pala siya sa ere kaya ligtas siya. Nang makalma na, napatingin siya sa ibaba at nakita niya si Sunjin na desperadong hinahanap siya sa tubig, dahil akala ni Sunjin ay napatay na niya si Wang. Nakakatuwang isipin iyon para kay Wang, pero ilang segundo lang ang lumipas at bigla na naman siyang na-teleport sa panibagong lokasyon. Samantala, si Sunjin ay tila nakaramdam na may taong nakatingin sa kanya mula sa langit kaya tinanong niya ang mga tauhan niya kung may narinig ba sila, pero sabi nila baka guni-guni lang ni Sunjin iyon. Kaya inutusan pa rin niya silang hanapin si Wang naman ay napunta sa isang bakanteng classroom sa kanilang paaralan. Doon niya nakumpirmang totoo talaga ang kakayahan niyang mag-teleport, pero hindi pa rin niya alam kung paano niya nakuha ang ganitong kapangyarihan. Bigla siyang kinausap ng system at sinabi nitong paulit-ulit na nag-a-activate ang kanyang teleportation ability. Nataranta si Wang at inakalang nababaliw na siya dahil may naririnig siyang boses sa ulo niya, pero agad siyang kinorek ng system, nasa loob daw ito ng katawan niya, hindi sa isip niya. Hindi pa rin nakakapagpakalma iyon kaya sinigawan ni Wang ang system na umalis sa katawan niya, pero hindi siya pinansin. Sa halip, nagbabala ang system na may paparating, isang school staff ang papalapit sa classroom dahil may narinig itong kakaibang tunog mula sa loob. Pagbukas ng pinto, nakita lang nito ang isang bakanteng classroom na may maliit na puddle ng tubig sa sahig. Si Wang pala ay muling na-teleport, at sa pagkakataong ito ay nakarating siya sa kanilang bahay, kaya nagdesisyon siyang maligo muna para makapag-relax. Pagkatapos maligo, kinuha ni Wang Xiaoshu ang kanyang cellphone, at sa gulat niya, gumagana pa rin ito kahit nakasama niya itong lumubog sa ilalim ng ilog. Una niyang ginawa ay tawagan si Shen Yao para ipaalam na buhay pa siya. Pagkasagot pa lang ni Shen Yao ay halos maiyak ito sa kaba at sunod-sunod ang tanong kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Wang na ligtas siya, pero para kay Shen Yao, masyado nang lumampas si Sunjin sa ginawa niya, kaya tinanong niya si Wang kung dapat na ba nilang i-report ito sa pulis. Sa totoo lang, dapat palang noon pa tinawagan na ni Shen Yao ang mga pulis matapos niyang makita si Wang na itinapon mula sa tulay. Pero sinabi ni Wang na hindi na kailangan dahil nakatakas naman siya nang hindi siya nakita ni Sunjin. Ibig sabihin, sa ngayon ay malamang na patuloy pa rin siyang hinahanap ni Sunjin sa ilog habang nangangamba sa posibilidad ng makulong. Dahil sa dami ng nangyari, sinabi na lang ni Wang kay Shen Yao na magpahinga muna siya at binaba na ang tawag.
Humiga siya sa kama at nag-isip kung anong gagawin niya sa system, dahil kahit sabihin pa niya ito sa iba, siguradong walang maniniwala. Bigla na namang lumitaw ang system at tinanong siya kung kalmado na ba siya. Tinanong ni Wang kung bakit ito sunod ng sunod sa kanya, pero ipinaalala ng system na bahagi na ito ng katawan niya kaya hindi na niya ito matatakasan. Bigla nitong inactivate ang cube at muling hinigop si Wang papasok dito. Ipinaliwanag ng system na nakakonekta na ito sa katawan ni Wang, kaya habang buhay na silang magkasama. Iyon ay nangangahulugang si Wang na ngayon ang user ng Heradric Cube Universal System, at sa madaling salita, siya na rin ang master nito. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Wang ang lahat kaya tinanong niya kung nasaan siya. Ipinaliwanag ng system na nasa loob siya ng isang macro space ng cube, bagamat 3 cm lang ito sa labas, may napakalawak na espasyo sa loob. Naniniwala si Wang na totoo ang sinasabi ng system, kaya tinanong niya kung bakit ito tumutulong sa isang tulad niya. Sinabi ng system na layunin nitong matupad ang pangarap ni Wang, at iyon ay ang maging king of the world. Sinubukan ni Wang na mag-practice ng teleportation pero agad siyang nawalan ng energy at muntik pang mahulog mula sa isang gusali. Ipinaalala ng system na halos ubos na ang energy reserves nito kaya mula ngayon, isang teleportation na lang kada minuto ang kaya. Nagpa siya si Wang na magpahinga muna sa teleportation practice dahil baka maubusan siya ng enerhiya habang nasa ere. Ipinaliwanag ng system na may mas ligtas na paraan ng pag-practice, gamit ang kanyang bagong kakayahan, dapat ay kaya niyang makita ang lahat sa loob ng 15 metrong radius. Sinubukan ni Wang ito at nagulat siya nang makita niya ang kanyang silid, isang magkasintahan sa kama, at ang kapitbahay niyang naliligo. Naramdaman niyang mali ito kaya tinihil niya agad ang paggamit sa apartment at lumipat sa pag-scan ng garden. Pero natakot siya nang magtagpo ang mga mata nila ng isang pusa. Napaluhod si Wang sa sobrang kaba kaya binalaan siya ng system, kung patuloy siyang gagamit ng teleportation at sensory enhancement, mauubos ang kanyang lakas. Magaling si Wang para sa isang baguhan, pero hindi sanay ang katawan niya sa ganoong energy burn kaya nawalan siya ng malay. Ilang oras ang lumipas at nagising si Wang sa kama, doon niya napagtanto na sobra ang naging practice niya kagabi at kailangan niyang maging mas maingat. Dinala raw siya pabalik ng system sa kwarto para makapagpahinga. Bigla niyang napansin na hindi na niya naririnig ang boses ng system kaya tinanong niya kung anong nangyayari. Ipinaliwanag nito na ang pananatili sa katawan ni Wang ay kumakain ng enerhiya, at ayaw nitong mamatay si Wang sa energy exhaustion dahil kapag nangyari iyon, mawawala rin siya. Naiintindihan naman ito ni Wang, pero nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na may superpowers na siya ngayon. Sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa cube sa internet, pero sa kasamaang palad, wala ni isang Indian guy tutorial para dito. Kaya wala siyang choice kundi tuklasin ang lahat ng mag-isa. Biglang nakatanggap ng mensahe si Wang Xiaoshu mula kay Shen Yao na nagtatanong kung gusto ba niyang mag-lunch kasama siya bukas. Excited sana si Wang, pero agad niyang naalala ang ginawa ni Sunjin sa kanya, at nangakong ipaparanas niya dito ang pagsisisi, pero hindi pa ngayon dahil mabilis pa rin siyang nauubusan ng enerhiya. Tinanong niya ang system kung may paraan para mapalakas siya. Sinabi ng system na may inbuilt automatic upgrade function, at sa pamamagitan ng pag-absorb ng isang energy gem, pwede siyang lumakas. Natuwa si Wang at agad na tinanong kung anong klaseng mga gem ang kailangan niya. Sagot ng system, kahit simpleng bato ay pwedeng may taglay na enerhiya, pero mas may tsansa kung gagamit siya ng mga espesyal tulad ng charismatite sa shelf o kaya ng priceless diamond ring ng kanyang ina. Hindi naman kayang isugal ni Wang ang ganoon kamahal na gamit para lang sa system, pero pinakalma siya nito at sinabing kulang din sa energy ang mga iyon. Sa halip, natukoy ng system na may isang gem sa labas, sa downstairs garden, na sapat para bigyan siya ng disenteng upgrade. Agad nag-teleport si Wang pababa, may dalang pala, at tinanong kung saan siya magsisimulang maghukay. Hinimok siya ng system na gamitin ang kanyang spatial awareness para hanapin ito. Sinubukan niyang ipikit ang mata at eye-scan ang paligid, at kalaunan ay natukoy niya ang lokasyon nito malapit sa isang puno. Nang mahukay na niya ito, nagduda si Wang kung may kapangyarihan ba talaga ang batong iyon dahil mukha lang itong ordinaryong bright orange pebble. Pero tiniyak ng system na pwede niya itong gamitin.
Tinanong niya kung anong susunod na hakbang, at sinabi ng system na ipasok niya ang gem sa loob ng kanyang inner cube. Pumasok si Wang sa cube space at itinutok ang bato sa pader. Makalipas ang ilang segundo, inabsorb ito. Nagulat siya na gumana ito, at agad niyang naramdaman ang kapangyarihang pumapasok sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng system na tumaas ang strength ni Wang ng 2 at ang endurance niya ng 1, at kung ipagpapatuloy niya ang pag-absorb ng power stones, greatly madaragdagan ang kanyang combat ability. Kinabukasan, tumunog ang alarm ni Wang kaya bumangon siya agad, kahit napuyat siya dahil buong gabi siyang naghahanap ng power stones. Bigla niyang naalala na may pasok pala siya, kaya nagmadali siyang mag-ayos at tumakbo papasok sa klase. Pagdating niya roon, agad siyang nilapitan ni Shen Yao at tinanong kung anong nangyari sa lahat ng gulong na ganap kagabi. Pero bigla rin niyang napansin na lahat ng kaklase nila ay nakatingin sa kanya, dahil naaalala pa rin nila ang pag-amin niyang gusto niya si Wang, kaya agad siyang tinukso ng buong klase. Biglang nagkagulo sa harap ng pintuan ng classroom dahil dumating si Sun Jun, at unang ginawa niya ay utusan ng isa sa kanyang mga tauhan na sip-in ng isang random na estudyante sa katawan. Malinaw na pumasok siya sa paaralan nang walang pahintulot dahil hinahanap niya si Wang Xiaoshu. Nababahala si Shen Yao, pero pinakalma siya ni Wang at sinabing bumalik muna sa kanyang upuan. Narinig kasi ni Sun Jun na buhay pa si Wang kaya dumiretso ito sa harap ng klase at galit na tinanong kung nasaan siya. Pagkabigkas ng pangalan ni Wang, sabay-sabay siyang tiningnan ng buong klase, lahat mukhang mga snitch. Sinubukan ni Wang na balewalain ito sa pag-asang aalis na lang si Sun Jun, pero huli na dahil nakita na siya nito at nagsimulang umakyat ng hagdan para lapitan siya. Mukhang hindi na makakalusot si Wang nang walang laban, pero dahil sa bago niyang powers, dapat ay kayanan niyang harapin ito. Para makasiguro, tinanong niya ang system kung may tsansa siyang manalo, at sinabing madali lang ito, dahil ang average combat power ng mga estudyante roon ay 5, habang ang kanya ay 22. Bigla na lang sinubukang pigilan ni Shen Yao si Sun Jun dahil ayaw niyang masaktan si Wang, pero hindi siya pinansin nito at nagsimulang shit talk kay Wang sa harap ng lahat. Pinagsabihan siya ni Yao na umalis na lang, pero napuno na si Wang sa pambabastos. Tumayo siya, humingi ng tawad kay Yao dahil hinayaan niyang maharas ito ng ganito katagal, at sinabi niyang siya na ang bahala. Na-offend si Sun Jun sa sinabi ni Wang at hinawakan siya sa kwelyo sabay bantang papatayin siya. Pero agad siyang hinawakan ni Wang sa braso at pinisil ito ng sobrang lakas kaya napaisip bigla si Sun Jun kung tama pa ba ang mga ginagawa niya. Sinabi ni Wang na kung patuloy siyang manghaharas sa kanya at kay Yao, mapipilitan siyang pagsisihan ito. Naguguluhan pa rin si Sun Jun kung anong klaseng steroids ang iniinom ni Wang para magkaroon ng ganoong kalakas, pero bago pa lumala ang sitwasyon, dumating na ang class teacher. Sinabihan nito si Sun Jun at ang mga kasama niya na lumabas dahil hindi sila parte ng klase. Ayaw matawagan ng pulis si Sun Jun kaya pumayag siyang umalis. Pero bago siya lumabas, bumulong muna siya kay Wang at sinabing pumunta ito sa North Sea Basketball Court mamayang gabi kung ayaw niyang may masamang mangyari kay Shen Yao. Pagkaalis niya, tinanong ni Yao kung ano ang ibinulong nito, pero sinabi ni Wang na wala iyong halaga at nagkunwaring bigla siyang sumakit ang ulo para makaliban sa klase. Samantala, sa basketball court, iniisip pa rin ni Sun Jun kung paano nagkaroon ng lakas si Wang na makapag-iwan ng pasa sa kanyang pulso, at inisip na lang niya na tsamba lang iyon, dahil imposibleng galing lang iyon sa pag-gym. Nangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya napapahiya si Wang. Ilang saglit pa, dumating si Wang Xiaoshu sa basketball court at galit na tinanong kung nasaan si Sun Jun. Pagdating ni Wang Xiaoshu sa basketball court, nakita niya si Sun Jun na nakaupo sa tuktok ng bleachers habang nagtatawanan, sigurado raw itong wala ng takas si Wang ngayon. At hindi rin raw siya mananalo sa laban na ito, dahil hindi naman niya planong makipag-one-on-one, buong gang niya ang sabay-sabay na lalaban kay Wang. Agad siyang binalaan ng system na delikado ang sitwasyon niya ngayon, dahil May 13th kalaban sa paligid. Kahit ganun, kampante pa rin si Wang sa kanyang powers, kaya tinanong niya ang system kung ano ang tsansa niyang manalo. Laking gulat niya nang sabihin ng system na may 20% chance lang siyang manalo. Biglang nawala ang kumpiyansa ni Wang, at napansin ito ni Sun Jun kaya lalo siyang tinukso. Tinawag niya lahat ng tauhan niya para pumwesto sa harap ni Wang,
Pero bago nila simulan ang bugbugan, binigyan muna siya ni Sunjun ng huling pagkakataong humingi ng tawad at magmakaawa. Pero imbes na umatras, ininsulto pa ni Wang si Sunjun at ang buong North City gang nito, tinawag silang duwag dahil hindi sila marunong makipag-isa-isa. Obvious na sinusubukan niyang aibait si Sunjun para makipag-one-on-one na lang at tumaas ang tsansa niyang manalo. Alam naman ito ni Sunjun, pero hindi niya kayang palampasin ang pambabastos kaya handa na sana siyang umatake, ngunit biglang hamarang ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing siya na lang ang lalaban para kay Sunjun. Siya si Kong, ang pinakamalakas na miyembro ng gang, kaya sigurado ang lahat na walang laban si Wang sa kanya. Kahit si Wang ay hindi sigurado kung kakayanin niya si Kong, kaya agad siyang humingi ng combat analysis mula sa system. Lumabas na ang combat power ni Kong ay 10 lang, kaya mukhang kaya niya. Pumulot ng basketball si Kong at akmang ihahagis ito kay Wang, pero binalaan siya ng system kaya na-dodge niya ito sa oras. Sumugod si Kong para suntukin siya, pero si Wang ay nag-dodge at weave na parang sanay na professional fighter. Samantala, sa classroom, nag-aalala si Shen Yao dahil parang may tinatago si Wang kanina at ngayon ay hindi na ito sumasagot sa tawag, kaya nagdesisyon siyang may gawin. Balik sa gym, hindi pa rin makalapit si Kong kay Wang, wala ni isang suntok ang tumama at mukhang pagod na siya. Alam ni Wang na kailangan na lang niya ng final blow. Muling umatake si Kong, pero masyado pa rin siyang mabagal. Nahuli ni Wang ang binti ni Kong at doon na siya tinapos, binigyan niya ito ng isang electric punch at inihagis siya sa pader. Hindi makapaniwala ang buong gang na natalo ni Wang ang pinakamalakas nilang miyembro, at mas lalong hindi nila matanggap na natalo sila ng isang nobody lang. Nang makita ng mga miyembro ng gang na tinalo ni Wang Xiaoshu si Kong, agad nilang tinanong si Sunjun kung anong susunod na gagawin. Tumawa lang si Sunjun at sinigaw na kahit natalo pa ni Wang si Kong, masyado pa ring marami ang bilang nila para malabanan niya ng sabay-sabay, kaya matatalo pa rin siya. Tinanong ni Wang ang system kung tumaas ba ang tsansa niyang manalo laban sa buong gang, at dahil unconscious pa si Kong, isa na lang ang kalaban, pero ayon sa system, nasa 30% lang pa rin ang chance niyang manalo, kaya mapanganib pa rin ang sitwasyon. Wala na siyang choice kundi harapin silang lahat, pumwesto na siya at sinimulang salagin ang mga atake nila, pero dahil sabay-sabay ang mga ito, nahirapan siyang makasabay at tinadyakan siya mula sa likod. Naramdaman ni Wang ang sakit ng tama kaya hinarap niya ang nambugbog at isang sipa lang ay parang binura niya ang buong lahi ng kalaban, sabay ihinigas ang katawan nito sa harap ni Sunjun. Dahil dito, nagsimulang kabahan si Sunjun at inutusan ng mga tauhan niyang palibutan agad si Wang. Ayaw ni Wang na ma-corner kaya tumalon siya papunta sa bleachers at tumakbo para makakuha ng distansya. Muli siyang tumalon pababa, leg sweep sa isang kalaban, pero nahawakan siya mula sa likod. Sinubukan niyang makawala pero bago siya makareact ay tinadyakan siya sa tiyan at napalugmok sa sahig. Masakit ang tama, pero hindi niya hahayaang maulit iyon. Tumayo siya at humarap sa lahat ng kalaban, sa una, muling nasobrahan siya sa dami ng atake, pero ngayon ay nararamdaman na niya ang mga sneak attack, kaya na-dodge niya ito at nahuli ang paa ng lalaking tumadyak sa kanya. Inikat niya ito at ihinigis ng buong lakas, diretso sa mukha ni Sunjun. Dito na na-realize ni Sunjun kung gaano kalakas at nakakakilabot ang lakas ni Wang. Unti-unting lumapit si Wang kay Sunjun, pero binalaan siya ng system na halos ubos na ang energy niya, wala siyang laban sa ganitong kondisyon. Pero kahit na bluff lang, gusto pa rin ni Wang na takutin si Sunjun para hindi na nito guluhin si Shen Yao. Biglang dumating ang boss ng South City Gang, at agad nitong tinukso si Sunjun at ang North City Gang dahil natalo sila sa iisang tao lang. Sinabi pa nito na kung hindi niya kayang talunin ng isang tao, wala siyang karapatang tawaging boss ng North City. Pero bago pa ito makapagsalita ng buo, pinutol siya ni Wang. Alam niyang may matagal ng alitan ng North at South City Gangs, pero wala siyang pakialam doon at ayaw niyang madamay. Pero kahit hindi pa nila kilala ni si Wang o kung bakit sila naglalaban ni Sunjun, nagdesisyon si Wang na ipasugod ang kanyang mga tauhan kay Wang para lang patunayan ang sarili niya. Binalaan ng system si Wang na wala siyang laban sa kanila sa kasalukuyang energy level niya, kaya wala siyang choice kundi tumakbo. Hiniling niyang mag-teleport, pero kailangan pa niyang hintayin ang cooldown,
kaya tumakbo muna siya hanggang makalapit sa gilid ng hagdan. Pagkatapos ng cooldown, nakapag-teleport na siya, at unang ginawa niya ay patayin lahat ng ilaw. Habang nagkakagulo sa dilim, tahimik siyang nag-teleport sa likod nila. Pagkaharap nila ni Juan, walang pag-aatubiling binagsak ni Wang ang kalaban sa sahig at sinimulang bugbugin ang bawat miyembro ng South City Gang. Pagsindi ng ilaw, nagulat ang lahat, si Wang na lang ang natitirang nakatayo. At dahil dito, mas lalo pang natakot si Sun Jun sa kanya. Biglang narinig ng lahat ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas ng gym, at mukhang tinawagan ni Shen Yao ang mga pulis dahil nag-aalala siya kay Wang Xiaoshu. Pilit binubuksan ng mga pulis ang nakasarang pinto habang si Yao ay sumisigaw, nakiusap na bilisan nila dahil maaaring nasa panganib ang kaibigan niya sa loob. Alam ni Wang na hindi siya makakaalis sa building nang hindi napapansin, at ayaw niyang mapahamak o makasuhan dahil sa pakikipaglaban, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabilis na paraan. Tumingin siya kay Sun Jun at biglang nag-teleport sa harapan nito. Nagulat si Sun Jun at agad na lumuhad habang nagmamakaawa ng kapatawaran. Doon pumasok ang ideya ni Wang, sinabi niyang patatawarin niya si Sun Jun, pero may isang kondisyon. Nang sa wakas ay nabuksan ng mga pulis ang pinto, tumambad sa kanila si Sun Jun na hawak si Wang sa kwelyo at nagkukunwaring sinasaktan siya. Dahil dito, si Sun Jun at Wan ang napagbintangang nagsimula ng gulo at sila ang napag-alitan at naimbestigahan ng mga pulis dahil sa isang malaking group fight sa loob ng gym. Si Wang naman ay nakalusot ng walang kahit anong parusa dahil nakumbinsi niya ang mga pulis na isa lang siyang inosenteng bystander na nadamay lang sa gulo. Naipangako rin ni Sun Jun na hinding-hindi na niya muling guguluhin si Yao, kaya natapos na ang problemang iyon. Pero napagtanto ni Wang na may limitasyon pala ang kanyang kapangyarihan, at para mas mapalakas pa siya, kailangan niyang makahanap ng mas maraming power gems. Nagpunta siya sa isang jewelry store pero agad niyang na-realize na wala siyang pambili at ayaw rin naman niyang magnakaw. Saglit niyang naisip na baka pwede siyang maghanap ng sugar mama para lang mabili ang mga gem, pero agad din niya itong binasura bilang isang walang kwentang ideya. Kaya't nagdesisyon siyang maghanap ng power gems sa kalikasan. Kumuha siya ng gamit at nagtungo sa pinakamalapit na mountain range para simulan ang paglalakbay. Nakakita nga siya ng ilang gem, pero may isa sa ilalim ng napakalaking bato, isa sa ilalim ng lawa, at isa naman ay 15 metro ang lalim sa ilalim ng lupa, kaya imposible para sa kanya na makuha ang mga ito ng mag-isa. Biglang nag-alert ang system, may natukoy itong isang kuweba sa ilalim ng lupa na puno ng power stone energy. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ni Wang na mag-teleport papasok sa kuweba, pero kahit nasa range, hindi siya makapasok. Ipinaliwanag ng system na kung ang isang lugar ay lubusang sealed off, hindi siya makakapag-teleport papasok. Kailangan ng kahit 1 cm gap para mag-teleport sa loob. Ngunit wala rin siyang sapat na lakas para hukayin ang lalim ng kuweba. Habang nag-iisip, naisip niyang kung ang kailangan lang ay kahit maliit na siwang, baka mayroong ganoon malapit sa lawa dahil tiyak na napalambot na ng tubig ang lupa roon. Nag-scan siya ng paligid at sa wakas ay nakahanap ng isang maliit na siwang na nag-uugnay papasok sa kuweba. Pagka-teleport ni Wang Xiaoshu papasok sa kuweba, nadapa siya agad dahil hindi niya inasahan na sobrang madulas pala ang sahig sa loob. Kinuha niya ang kanyang flashlight at nagsimulang mag-ikot para hanapin kung may makikita siyang kapaki-pakinabang, pero ang una niyang nakita ay isang random na palaka lang. Bigla siyang inabisuhan ng system na may na-detect itong power stone sa tapat mismo niya, pero ang nasa harap lang niya ay isang pader, kaya sobrang na-frustrate si Wang. Pagkatapos ng lahat ng hirap at pagod niya makarating dito, hindi pa rin niya makuha ang mga bato. Pero bigla niyang naramdaman ang ihip ng hangin sa kanyang mukha, at naisip niyang kung may hangin, dapat ay may siwang. Nang matagpuan niya ang maliit na butas, agad siyang nag-teleport papasok. Pagkapasok niya, natagpuan niya ang sarili sa isang bagong bahagi ng kuweba. Ilang hakbang pa lang ang ginawa niya, muntik na siyang mahulog sa bangin dahil hindi siya nakatingin sa dinadaanan. Swerte na lang at agad siyang nakabawi, pero nawalan na siya ng flashlight. Nagpasya siyang magpahinga muna at hanapin muna ang mga power gems gamit ang kanyang spatial awareness. Pero hindi niya alam, hindi pala siya nag-iisa sa loob. Na-track niya ang mga gems na nasa kabilang bahagi ng kuweba,
pero masyadong malayo ito para sa kanyang teleportation range. Habang iniisip niya kung paano makakarating doon, isang higanteng ahas ang palihim na lumapit sa likod niya. Pero bago siya matuklo, bigla na lang siyang nag-teleport mula sa isang bato papunta sa susunod, hanggang sa makalapit siya sa mga bato, hindi pa rin niya alam na may ahas na sumusunod sa kanya. Naglakad na lang muna siya habang naghihintay na matapos ang cooldown ng teleportation. Nang sa wakas ay malapit na siya, tinukoy ng system na may 12 power stones sa paligid, kaya sobrang natuwa si Wang, pero naging alanganin siya dahil sobrang kitid ng mga plataporma sa paligid ng mga bato. Hindi pa rin niya alam na sinusundan pa rin siya ng ahas, at ayaw niyang magkamali ng teleport at mahulog sa kamatayan, kaya nagdalawang isip siya. Pero wala na siyang ibang paraan, kaya bago siya matuklo, nag-teleport siya pababa at kumapit sa isang bato ng buong lakas. Nang makalapit na siya sa mga power stones, tinali niya ang sarili sa isang lubid para sa kaligtasan at nagsimulang magmina. Pagkapitas pa lang niya ng unang bato, sobrang saya na niya. Pero nang tangkain niyang kunin ang pangalawa, nadulas ang kamay niya at nahulog ito papunta sa kailaliman ng kuweba. Hindi niya pwedeng sayangin iyon kaya ginamit niya agad ang kanyang spatial awareness, at sa gulat niya, nakaramdam siya ng isang napakalaking nilalang malapit sa kanya. Sinubukang tuklawin siya ng ahas at sa gulat ni Wang, nadulas siya at nahulog mula sa haligi. Tumalon ang ahas kasunod niya, mabuti na lang at pinigil siya ng lubid na nakatali sa baywang niya, kaya lumampas lang ang ahas at bumagsak sa tubig. Pero ilang segundo lang ang lumipas, naputol ang lubid at nahulog na rin si Wang sa tubig. Ngayon, nasa panganib siyang malunod, at mas masahol pa, ang ahas ay patuloy pa ring sinusubukang kainin siya. Pagkakawala ni Wang Xiaoshu sa pagkakahulog, agad niyang kinuha ang kanyang pala at sinubukang hampasin ang ahas, pero walang epekto. Hinuli siya ng dambuhalang ahas at nagsimulang pisilin siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Nakiusap si Wang sa system na ay teleport siya papunta sa Q dimension, pero sinabi ng system na hindi ito maaari hanggat nakakapit pa sa kanya ang ahas. Bilang huling paraan, sinaksak niya ang ahas gamit ang kanyang pala para mapakawalan siya. Nabitawan nga siya ng ahas, pero huli na, nawalan na siya ng malay dahil sa kawalan ng hangin. Kaya't automatikong inilipat siya ng system papasok sa cube dimension para iligtas siya. Pagka-recover niya ng ulirat, sinabi niyang gusto na niyang i-merge ang lahat ng power gems na nakuha niya. Pwede raw iyon, pero ipinaalala ng system na mas mainam kung isynthesize muna ang mga iyon. Meron siyang 11 elementary power gems, at pwede itong pagsamahin upang makagawa ng isang advanced power gem na mas makapangyarihan. Siyempre, gusto ni Wang ang mas malakas na gem, pero aabutin daw ito ng 4 na araw para matapos ang synthesis, at wala silang ganoong karaming oras. Kaya iminungkahi ng system na isynthesize ang siyam sa mga ito, at gamitin agad ang natitirang 2 para sa pakikipaglaban. Pinasok ni Wang ang 2 elementary gems sa katawan niya, at pagkatapos ay nag-teleport palabas ng cube. Pagbalik niya, agad siyang inatake ulit ng ahas, pero ngayon, madali na niyang nablock ang atake at agad niya itong napatay. Medyo na-disappoint siya dahil inakala niyang magiging mahirap ang laban, pero thankful pa rin siya sa mabilis na panalo. Nilapitan niya ang bangkay ng ahas at nagulat nang makakita ng isa pang power gem sa loob nito, at maganda pa ang hitsura nito. Naisip agad ni Wang kung anong magandang gawin dito. Samantala, nagkita sina Sun Jun at Wan sa isang club, at kitang-kita na galit si Wan at gusto niyang gumanti kay Wang. Gusto raw niyang makabawi, pero si Sun Jun ay hindi na interesado dahil alam niyang kahit magsama pa ang 2 gang nila, hindi pa rin nila kayang talunin si Wang. Pero may plano si Wan, ibinalita niya kay Sun Jun na bumalik na sa bayan si Luo. Nang marinig ito, natakot agad si Sun Jun at sinigawan si Wan, dahil para sa kanya, parang sentensya ng kamatayan ang ideya ng paghihikayat kay Luo. Pero hindi naman daw siya tanga para diretsahang hingan ng tulong si Luo, sa halip, gusto lang niya itong i-manipulate para mapatomba si Wang para sa kanila. Paalala ni Wan na ang dahilan kaya umalis si Luo 2 taon na ang nakaraan ay dahil natalo siya sa isang malakas na kalaban na tinatawag na Shikuchin. Hindi man alam ni Sun Jun ang buong detalye tungkol kay Shiko, naaalala niya na may koneksyon ito kay Shen Yao.
Si Shen Yao noon ay nag-aaral sa library nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagkasagot niya, may boses na nagsabi na may paparating sa kanya. Biglang lumitaw ang apat na lalaking nakasuot ng itim na suit, at mukhang hindi sila naroon para magbigay ng candy. Tumakbo agad si Shen Yao papunta sa pinto, pero may agent na nakaharang kaya napilitan siyang tumakbo sa koridor. Nakakita siya ng isang closet, agad niya itong binuksan at nilak mula sa loob para makaligtas. Pero ngayon, wala na siyang mapupuntahan, sinimulan ng mga agent na basagin ang pinto at takot na si Shen Yao. Pero nang halos mawalan na ng pag-asa, muling nagsalita ang lalaki sa tawag at sinabing, "Lam-inga ka." Sa kanyang likuran, may lumulutang na dilaw na energy blob, at mula rito, isang kamay ang umabot upang kunin siya. Kaya't napapikit na lang si Shen Yao, naghihintay sa kung anong mangyayari sa kanya. Pagkatapos mabasag ng mga agent ang pintuan, wala na si Shen Yao, matagal na siyang naalis at dinala ni Shiku Chin, ang lalaking tumawag sa kanya para balan siya. Dahil gusto siyang ilayo agad sa kapahamakan, sinimulan ni Shiko ang lahat ng parkour na alam niya para makatakas. Pero may panlaban ang mga agent sa lahat ng parkour niya, baril. Habang nasa ere si Shiko, tinamaan siya ng bala, hindi naman siya gaanong nasugatan, pero imposible na siyang makatakas sa mga agent habang ganito. Kaya't ibinaba niya si Shen Yao at gumawa ng barrier para protektahan ito habang naghahanda siyang lumaban. Tumalon siya mula sa mataas na ledge, at sa kanyang paglapag, binigyan niya agad ng suntok ang isang agent, at malamang, nagsimula itong makaamoy ng tunog sa sobrang lakas. Isa pang agent ang umatake pero sinuntok rin ito ni Shiko habang nilalabanan ang dalawa pa. Sa bandang huli, isa sa kanila ang naka-takedown kay Shiko at sinama siya paitaas sa ere. Habang nagpambuno sa ere, tinulungan pa ito ng tatlong kakampi para ibagsak si Shiko sa isang gusali. Pero nang kumalma ang alikabok, natagpo ang knockout ang tatlong agent, samantalang si Shiko ay parang walang nangyari, kahit na malamang 10 inosenteng tao ang nadamay sa gulo sa loob ng gusali. May natira pang agent sa labas kaya lumutang palabas si Shiko, tinanggal ang kanyang coat, at seryoso nang haharap sa kalaban. Sawang-sawa na ang agent sa tagal ng labanan kaya todo na siya, binuhat niya ang isa pang building para ihagis kay Shiko. Ang mga taong nasa gusaling iyon marahil ay nanghihinayang na hindi sila nag-sick leave sa trabaho. Pero wala silang magagawa, ibinato ng agent ang gusali kay Shiko. Pero nang hindi man lang pinagpapawisan, nahuli ito ni Shiko gamit ang kapangyarihan niya, pinaghati-hati ang gusali sa maliliit na bahagi, at inihagis ang mga ito pabalik sa agent. Tinangkapan ng agent na ipagtanggol ang sarili pero pinigalang ni Shiko ang mga piraso ng gusali hanggang sa sumabog ito ng malakas at silang dalawa ay nadala sa isang mirrored dimension. Naiinis si Shiko dahil mas lalo lang itong gulo para sa kanya, lalo't hindi pa niya natatapos ang laban. Hinugot ng agent ang baril at tinutok ito kay Shiko, kahit hindi naman niya naisip na wala namang epekto ang baril sa isang taong nakahuli lang ng buong gusali ilang minuto ang nakakaraan. Pero hindi rin ito mahalaga dahil hindi gumagana ang baril sa mundong iyon. At higit pa roon, ubos na rin ang oras ni Shiko, nagsimulang lumibot sa kanya ang dilaw na enerhiya at tinulak paatras ang agent papunta sa tubig. Muling nagsimulang umatras ang oras, at umaasa si Shiko na sa susunod na loop, magiging iba na ang takbo ng mga bagay. Pagbalik ng lahat sa normal, nagising si Shen Yao sa kanyang mesa sa library, walang anumang alaala sa mga nangyari. At sa harapan niya, nandoon si Yang Wang, nakatayo at humihingi ng tulong dahil hindi niya maintindihan ang kanyang math homework. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ni Wang ang kanyang plano, may matinding galit si Luo kay Shiku Chin, kaya kung tama ang paglaro nila ng baraha, baka mapilitan nilang pumasok si Wang Xiaoshu sa isang laban kay Luo gamit si Shen Yao bilang pain. Kinabukasan, may date sana sina Wang at Yao pero nahuli si Yao. Tinawagan ni Wang ang phone niya pero hindi sumasagot, na ikinabahala niya dahil hindi ito karaniwang ginagawa ni Yao, bagamat inisip niya muna na baka abala lang ito kaya naghintay pa siya ng kaunti. Kalaunan, may narinig siyang usapan tungkol sa isang insidente sa apartment complex kung saan nakatira si Yao, at agad siyang kinabahan. Tumakbo siya agad papunta roon para siguraduhing ayos lang si Yao,
pero sa kanyang pagdating ay nakita niyang puno ng pulis ang lugar at umiiyak ang ina ni Yao, dahil si Yao ay dinukot. Sinabi ng mga pulis na iimbestigahan nila ang insidente, pero ayaw ni Wang na basta na lang maghintay, kailangan niyang malaman agad kung sino ang may pakana. Napansin niya si Sun Jun na naglalakad sa paligid ng crowd at agad niyang inisip na may kinalaman ito sa nangyari. Ilang saglit pa, sinundan niya si Sun Jun at kinorner ito sa isang madilim na eskinita. Hiniling niya ang paliwanag, pero nagpanggap si Sun Jun na wala siyang alam. Kaya't sinuntok ni Wang ang pader at binutas ito, sabay babala na mangyayari rin iyon sa ulo ni Sun Jun kung hindi siya magsasalita. Agad na natakot si Sun Jun at nagsimulang magsumbong, ikinwento niya kay Wang ang buong plano na pinlano ni Wan. Samantala, si Wan ay pinagsisisihan na kung bakit siya nagtiwala sa mga tanggang brain cells na nagpaniwala sa kanyang magandang plano ito. Naunawaan agad ni Luo na ginagamit lang siya ni Wan at galit siya sa sinumang sumusubok siyang manipulahin, pero mas matindi pa rin ang galit niya kay Shiko, kaya kung ang plano ni Wan ay makakapaglabas kay Shiko, sasabayan niya ito. Pero hindi ibig sabihin ay pinatawad na niya si Wan. Sa totoo lang, kasalukuyan niyang ginagamit ang bibig ni Wan bilang golf tee. Sa isang sulok ng silid, nakatali si Shen Yao at takot na takot matapos makita ang sinapit ni Wan sa kamay ni Luo. Pilit niyang iniiwasan ang makatingin kay Luo, pero nilapitan siya nito at sinabing tatanungin niya siya ng ilang bagay, at mas mabuting huwag siyang magsinungaling, dahil hindi siya magdadalawang isip na ayusin ang itsura niya gaya ng ginawa niya kay Wan. Tinanong niya kung ano ang relasyon ni Yao kay Shiko, pero tapat na sinabi ni Yao na hindi niya ito kilala. Hindi siya pinaniwalaan ni Luo dahil may mga record silang nagpapakita na ilang beses isinugal ni Shiko ang buhay niya laban sa mga makapangyarihang tao para iligtas si Yao, kaya imposible raw na hindi siya kilala nito. Pero posible rin na niligtas siya ni Shiko nang hindi ipinapakita ang tunay na pagkatao niya, kaya sa totoo lang, wala talagang ideya si Yao kung sino si Shiko. Pero kahit na si Shiko Chin ay tila hindi kilala ni Shen Yao, siya naman ay siguradong kilala si Yao, at halatang malaki ang pagpapahalaga niya rito. Kaya't nakakapagtaka na kahit dinukot na si Yao, hindi pa rin siya nagpapakita para iligtas ito. At kahit pa dumating si Shiko, nagdududa ang butler ni Luo kung kakayanin ba talaga nila itong talunin gamit ang kasalukuyan nilang puwersa. Nakakatawa raw yun para kay Luo, dahil gumastos siya ng napakalaki para makapag-hire ng mga professional fighters bilang bahagi ng kanyang planong paghihiganti. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nila lubos na alam kung gaano kalakas talaga si Shiko. Kaya't para sa butler, hindi magandang ideya na saktan o lalo na patayin si Yao hanggat wala pa silang konkretong plano laban kay Shiko. Naiintindihan naman ni Luo ang punto niya kaya't huminahon siya at pumayag na huwag munang galawin si Yao, at pansamantalang umalis ng silid. Samantala, tapos na si Sun Jun sa pagkwento kung paano napaniwala ni Wan si Luo na kidnapin si Yao dahil sa koneksyon nito kay Shiko Chin. Pero hindi pa rin maintindihan ni Wang Xiaoshu ang kabuuan ng plano, kaya tinanong niya si Sun Jun kung sino ba talaga si Shiko at bakit naniniwala si Luo na mapapalabas niya ito sa pamamagitan ni Yao. Ipinaalala ni Sun Jun ang insidente ilang taon na ang nakalipas, kung saan muntik nang makidnap si Shen Yao, at ayon sa public story, isang random na Good Samaritan raw ang nagligtas sa kanya. Pero ang totoo, si Shiko Chin ang taong yun. Simula noon, maraming tao ang nagtangkang hanapin si Shiko, pero wala sa kanila ang nagtagumpay, dahil bihira siyang mag-iwan ng bakas. Maliban na lang noong isang beses na bigla siyang nagpakita at binali ang dalawang daliri ni Luo. Simula noon, naging obsessed si Luo sa paghahanap kay Shiko para makaganti. Ginamit ni Wan ang galit ni Luo para sa sarili niyang plano, at binigyan siya ng impormasyon para hikayatin itong dukutin si Yao. Pero nilinaw ni Sun Jun na hindi siya sang-ayon sa plano mula pa sa simula at wala siyang kinalaman dito. Narinig na ni Wang ang lahat ng kailangan niyang malaman, kaya handa na siyang iligtas si Yao. At dahil wala namang kasalanan si Sun Jun, pinabayaan na lang siya ni Wang. Mabilis na nagtungo si Wang sa construction site kung saan kinukulong si Yao, pero bago pa siya makapasok, agad siyang binalaan ng system, mayroong 7 na mga malalakas na martial artist sa loob, at hindi ito magiging madali. Na-realize ni Wang Xiaoshu na magiging delikado ang sitwasyon, kaya tinanong niya agad ang system kung tapos na ba ang synthesis ng advanced gem,
pero aabutin pa raw ng 30 minuto. Maari sanang maghintay si Wang para sa kanyang power boost, pero hindi siya sigurado kung ligtas pa si Shen Yao, kaya hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Habang papalapit siya sa gusali, napansin siya ni Luo at ng kanyang grupo. Kahit hindi si Wang si Shikuchin, gusto lang ni Luo siyang pahirapan, kaya inutusan niya ang kanyang mga martial artists na harapin ito, pero isa-isa lang, dahil hindi daw masaya kung sabay-sabay. Sa harap ng gate, susubukan na sanang sirain ni Wang ang lock pero hinarang siya ng unang martial artist, Pablo. Binalaan siya ni Pablo na ang lock ay pinoprotektahan ng supernatural barrier at kapag sinubukang puwersahin, tiyak na mamamatay si Wang dahil sa matinding backlash. Kaya't hiningi na lang ni Wang ang susi, pero tumanggi si Pablo. May utos siyang patayin ng sinumang sumubok umakyat, kaya binigyan niya si Wang ng pagkakataong umurong. Pero desidido si Wang na iligtas si Yao, at kung hahadlangan siya ni Pablo, wala siyang choice kundi labanan ito. Ayon sa system, ang power level ni Pablo ay 52 habang ang kay Wang ay 50 pa lang, kaya dehado siya. Unang umatake si Pablo at ang suntok niya ay halatang fatal kung tumama, pero na-dodge ito ni Wang at sinipa niya si Pablo sa mukha. Pero wala itong epekto, mas malakas at mas matibay si Pablo, kaya kahit mas mabilis si Wang, hindi sapat ang physical attacks niya. Pero na-realize niyang street fight ito, kaya't nang sumugod ulit si Pablo, nag-teleport siya ng martilyo sa kamay niya at inundayan ito sa ulo, bagsak si Pablo sa isang permanent nap. Kinuha niya ang susi at umakyat sa susunod na palapag. Habang paakyat, binalaan siya ng system na ang susunod na kalaban ay may power level na 75, pero hindi na siya nagdalawang isip at tumuloy. Pagpasok niya sa silid, sobrang dilim, pitch black, ang martial artist na nakabantay ay si Lee, isang assassin na master ng stealth sa madidilim na lugar. Puro stealth ang nilagay niyang stat points kaya't kaya niyang umatake ng hindi nararamdaman. Pero hindi siya aabot kay Wang, dahil meron itong spatial awareness. Alam agad ni Wang kung nasaan si Lee, kaya't bago siya atakihin mula sa likod, naglabas siya ng bat mula sa inventory at pinalo ito sa maselang bahagi ni Lee. Sa taas, pinapanood ng dalawang martial artist ang pag-akyat ni Wang at nagugulat silang natalo niya ang dalawa. Pero ang susunod ay si Beowulf, at naniniwala silang walang laban si Wang sa kanya. Inakala ng isa na ilang segundo lang ay tapos na si Wang. Kung sakaling maghimala man at matalo ni Wang si Beowulf, sila naman ang susunod. Lalo na ang babae, excited siya, pag-akyat ni Wang, nandoon si Beowulf, nakatalikod, at magbibigay sana ng speech, pero wala ng cutscene, dahil agad siyang inatake ni Wang gamit ang bat. Pero nasalo ni Beowulf ito at binagsak si Wang sa sahig. Isang slam lang at halos mawalan na ng ulirat si Wang. Alam niyang wala siyang laban sa estado niya ngayon, pero buti na lang, inabisuhan siya ng system na malapit nang matapos ang advanced gem synthesis, kailangan lang niyang mabuhay ng 1 minuto. Pero hindi madali yun, dahil si Beowulf ay may combo na hindi niya matakasan. Tinangka niyang sipain ito pero nagkamali siya ng lapit, nahuli ang binti niya, binali ang braso, at pinatalsik siya sa pader. Sa sobrang tindi ng tama, kung hindi lang natapos ang 1 minuto, patay na sana siya. Pero sa tamang oras, nagsimulang integrate ang advanced gem. Gumaling ang katawan ni Wang, tumaas ang lahat ng stats, at handa na siyang lumaban muli. Muling hinarap ni Beowulf si Wang, pero isang suntok lang at tumilapon siya sa kabilang dulo ng kwarto. Sa lakas ng suntok, napaisip si Beowulf kung para saan pa ang lahat ng training niya, dahil natalo siya ng isang random kid. Pero hindi pa tapos si Wang, sinundan niya ito ng isang black flash at ibinagsak si Beowulf sa pader. Pinapanood ni Luo ang buong laban mula sa camera at galit na galit siya, lahat ng mamahaling martial artist na inupahan niya, tinatalo ng batang hindi man lang niya kilala. Siguro nga, mas mainam kung sabay-sabay nilang inatake si Wang. Pero kalmado ang butler, sabi niya, ang dalawang susunod ay siguradong makakatalo kay Wang. Sila ay galing sa Million Martial Arts Alliance, mga tunay na propesyonal. Lalo na ang babae, mas nakakatakot pa siya kaysa sa kasama niya. Simula nang dumating siya, may suot siyang restriction bracelet para limitahan ang kanyang lakas, at kung sakaling tanggalin niya ito, walang makapagsasabi kung gaano kalawak ang pinsala.
Habang paakyat si Wang sa hagdan patungo sa susunod na palapag, binalaan siya ng system na tumataas ang kanyang heart rate at nakakaranas siya ng matinding psychological stress. Alam niya ito, ramdam niya ang nakakakilabot na aura ng mga nilalang sa susunod na palapag, pero kahit anong mangyari, kailangan niyang magpatuloy, dahil kailangan niyang iligtas si Yao. Ito ang katapusan ng episode 5. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na kabanata.